Bukas po kayo sa akin sa Matthew 13. Basahin po natin yung verse 18 hanggang verse 23. Basahin po natin ang salitan. Sabi dito, "Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and casteth away that which was sown in his heart. This is he which receives seed by the wayside. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet that will not put in himself, but doeth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng inyong salita. Mababuksan namin ang aming puso sa araw na ito at makita namin anong klase ng lupa ang meron sa aming mga puso ngayon na matatanim na ng inyong salita. Panginoon, dalangin namin na baguhin yung Panginoon ng bawat puso ng bawat isa, maging handa itong makinig, matamnan ng inyong salita at lumago ito at magbunga sa aming mga buhay, Panginoon. Tuwain niyo kami sa aming mga kasalanan at dalangin ko na mensahe niyo lang ang maipahayag sa pulpitong ito, gawin yung puro, Panginoon, ng inyong pulpito. Salamat sa lahat ng biyaya niyo. Tulamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Nakaupo na po ang lahat. Last Sunday, inaral natin kung bakit pinapaliwanag ng Panginoon kung bakit siya nagtuturo ng mga parabola. At yung isa sa pinaka-importante o pinaka-magandang parabola ng Panginoon is the parable of the sower. At hindi lang ito kwento patungkol sa agrikultura, pero paraan ito upang ma-check up mo ang sarili mo. Makita mo ang sarili mo kung ano ba yung laman ng iyong puso. Ano ba yung estado ng iyong kaluluwa? Kinuha ng Panginoon yung atensyon ng mga nakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng isang buto at iba't ibang klase ng lupa. Kung papansin niyo dun sa kwento, pareho lang naman yung buto na hinahasik ng sower. Walang pinagkaiba yung buto. It is pure, it is powerful, and it is the Word of God. Yung diferensya kung bakit hindi tumutubo at hindi nagbubunga yung iba, hindi dahil may problema yung buto na hinahasik, kung hindi yung lupa o yung puso na natatamnan ng buto ng salita ng ating Panginoon. And every time na may magbubukas ng Biblia at magbabasa, every time na may magpipreach at may magtuturo, every time na makikinig ka ng salita ng ating Panginoon, natatamnan ka ng buto ng kanyang salita. Hindi yung pastor yung naghahasik, hindi yung preacher, hindi yung Sunday school teacher, Panginoon ang naghahasik ng kanyang salita. At makikita mo kung sa paano ka mag-respond sa kanyang salita, kung anong klase ng puso ang meron ka. Tinuturo ngayon ng Panginoon na ang puso ng tao ay parang isang lupa, na ang bawat isang nakikinig, papasok siya doon sa apat na klase ng lupa. At hindi na natin patatagalin pa. Dahil ang storya na ito, hindi ito para sa ibang tao. Para ito sa bawat isa sa atin. Huwag mong tignan yung katabi mo, huwag mong tignan yung mga kasama mo. The question is not, tama ba yung buto? Maganda ba yung butong nakuha ko? Okay ba yung buto na nahasik sa akin? Hindi. Walang pinagbabago yung buto.
Yung buto ng salita ng Panginoon, lagi yang mabuti, lagi yang tama, lagi yang perpekto. Yung tanong, anong klase ng lupa yung meron sa aking puso? Yung unang klase ng lupa, ang sabi doon, the wayside soil. Yung matigas na klase ng lupa. Yung laging dinadaanan. Marami ang kung saan nakaka-misunderstand, lalo na yung mga Sunday school teacher. Kasi nung bata ako, kapag ginagamit yung illustration ng wayside soil, ang ipinapakita, kalsada, matigas, simento. Tama? Hindi kalsada yon. Lupa pa rin yun sa kanilang kapanahunan. Kaya yung tinawag na wayside soil, kasi kapag nagtatanim ka, doon sa mga harvest, doon sa mga, mga palay na malalaki, may mga parte doon na kung saan hindi nila natataniman talaga dahil ito yung laging dinadaanan ng mga tao. Hindi lang magsasaka, pati yung mga travelers. Kasi yung mga nagta-travel sa kanila, pwedeng dumaan sa gitna at pwede nga silang mamitas doon kapag sila ay gutom. At dahil sa dami ng tao umaapak doon, makikita mo yung lupa nagko-compress, tumitigas, parang walang tubig, tuyong-tuyo. Ito yung klase ng lupa na dinedescribe ng ating Panginoon. At dahil sa tigas ng lupang ito, anong sabi doon? Na kapag naghasik yung nagtatanim ng buto, hindi lumulusot yung buto doon sa lupa. Hindi nagpe-penetrate yung buto. Ibig sabihin, hanggang surface lang yung salita ng Panginoon sa mga tao. Ito yung klase ng tao na kung saan naririnig nila yung salita ng Panginoon pero hindi nila nauunawaan. At pag sinabi kong nauunawaan, hindi po yan sa isip, kung hindi sa puso. Naririnig nila pero hindi tumatanim sa kanilang puso. Sabi ng Panginoon, naririnig nila, but they understand it not. Kapag sinabi kong hindi nauunawaan ng tao yung salita ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun na kulang siya ng intelligence. Hindi ibig sabihin nun na kulang siya ng pag-iisip. Pero ang katotohanan nun, bulag ang kanyang kaluluwa. Dahil napakaraming ng tao na kilala ko na hindi sila edukado, pero unawa nila yung salita at grasya ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan maging edukado. Hindi mo kailangan maging matalino. Yung problema, hindi yung abilidad ng pag-iisip. Ang problema, yung puso nila ayaw tanggapin yung salita ng ating Panginoon. Nakikinig sila sa panglabas. Pero yung katotohanan, hindi tumatanim sa kanilang puso. At nakakatakot to. Nakadalinggo, nakakarinig ka ng sermon, nakakarinig ka ng preaching, nakakabasa ka ng kanyang salita sa social media lang, sa tuwing mag-i-scroll ka. Kapag may nag-uusap ng mga bagay na spiritual, tumatango tayo, pero at the end of the day, hindi pala tumatago sa lupa ng ating mga puso. At maraming ganito. Ina-admire nila yung salita ng Panginoon. Na-enjoy nila yung storya. Na-enjoy nila o na-appreciate nila yung passion ng mga preacher at pastor. Interesado sila doon sa mensahe. Pero yung katotohanan, hanggang balat lang, hanggang tenga lang. Naririnig ng kanilang mga tenga, pero hindi natatouch ang kanilang mga puso. At anong sabi ng Panginoon? Sa mga ganitong klase ng tao, kapag nagtanim ka doon sa lupa, hinasik mo, hindi lumubog, ibig sabihin, expose yung buto. At anong sabi doon? Then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. Na parang isang ibon na darating yung ating kalaban, natutukain yung mga buto at tatanggalin sa ating mga puso. Bakit? Because Satan hates the word of God. Takot si Satanas sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Sa mga ganitong klase ng tao na hanggang dito lang yung salita ng ating Panginoon at hindi pumupunta dito. Nandito si Satanas sa kabila at napakadaling dukutin ng salita ng ating Panginoon. At bakit niya kinukuha yun sa mga tao? Why does he snatch the seed?
Sa paanong paraan niya ginagawa niya ito? Nakikinig ka nga, pero sa araw-araw ng buhay mo, distracted ka. Nandito ka, nakaupo, naririnig mo na nagsasalita ang salita ng ating Panginoon, pero tempted yung isip mo na mag-isip ng kung ano-ano. Na sa tuwing na naririnig mo yung salita ng Panginoon, dinadoubt mo yung katotohanan, o gumagawa ka ng excuses, o meron kang pride sa iyong puso, hindi ko naman kailangan makinig. O meron kang resentment na, napaka-harsh nung preacher, napaka-harsh nung sermon. O tinitrivialize mo, pinapalabnaw mo, pinapaliit mo yung pangangailangan mo. Sa susunod na lang ako makikinig ng matino. This is why a lot of people, napakaraming taong kaya nilang maupo sa entire sermon, pero lalabas sila na hindi sila binago ng salita ng ating Panginoon. Dahil katulad ng lupang ito, matigas ang kanilang mga puso. Hindi dahil hindi sila nakapakinig, pero dahil habang naghahasik ang ating Panginoon, hindi yung tinatanggap at ninanamnam ng kanilang puso. Alam mo, hindi kailangan pumasok ng demonyo at ni Satanas sa loob ng ating tahanan at guluhin tayo para sirain tayo. Sapat na nakawin niya yung atensyon mo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Paano tumitigas yung lupa? Paano tumitigas yung unang klase ng puso? Yung lupa tumitigas dahil lagi siyang naapakan. Yung ating puso tumitigas dahil lagi siyang naaapakan. Hindi ng tao, pero ng sarili nating pamumuhay. Lagi siyang inaapakan ng paulit-ulit nating mga kasalanan. Lagi siyang inaapakan ng constant na exposure natin sa mundo. Lagi siyang inaapakan ng neglect, ng pagkalimot sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Lagi siyang inaapakan ng maling pamumuhay at lifestyle. Lagi siyang inaapakan ng dekada ng pamumuhay ng walang pagsisisi. Lagi siyang inaapakan ng pride na ayaw yung pagtatama ng salita ng ating Panginoon. Katulad ng lupang laging naaapakan, ang pusong laging naaapakan, magkakakalyo yan. At ito yung nakakatakot, yung bawat isang preaching, bawat isang sermon, bawat isang pagkakataon na pwede ka nang magsisi. Pero gina-justify mo yung kasalanan mo. So, habang ginagawa mo ito, pasikip ng pasikip at patigas ng patigas ang iyong puso. At ito yung napakamatinding trahedya. Maniwala kayo sa akin o sa hindi. Yung pinakamatigas na puso ng tao. Yung taong may pinakamatigas na puso, siya yung tao na laging nakakarinig ng salita ng Panginoon. Pero ini-ignore niya. Doon tumitigas yung puso ng tao. Baka mas magulat ka na mas malambot pa yung puso ng taong nasa labas. Na isang beses lang makarinig, na buong buhay niya makasalanan siya, pero isang ulit lang siyang makarinig ng salita ng Panginoon at naligtas siya. Kaysa sa isang tao na paulit-ulit niyang tinatanggihan yung salitang kanyang naririnig. A hardened heart can listen, pero hindi yan matututo. Kaya niyang makinig, pero hindi yan gagaling. Pwede siyang umattend ng isang iglesia, pero hindi siya nababago. No. Kulang ba yung salita ng Panginoon? May problema ba doon sa buto? Wala. Ang kulang, yung lambot ng puso ng taong nakikinig. No, may pangalawang klase ng lupa. Hindi lang yung matigas na lupa. Ano yung pangalawang klase ng lupa, mga Sunday school teacher? Rocky. Stony soil. Yung lupa na maraming nakahalong bato. Actually, hindi siya nakahalong bato. Yung tamang description doon sa stony soil, kung hindi ako nagkakamali, sa kanilang kapanahunan kasi, may mga lugar na kung saan talagang mabato. At natatabunan lang siya ng manipis na layer ng
lupa. Ngayon, ang sabi dun sa stony soil, ang description dun ng Panginoon, nahasikan siya, paghasik sa kanya, dahil malambot naman yung lupa dito, pero mababaw, lulubog ka agad yun. At dahil mababaw yung lupa at nainit yung bato, perfect environment yun upang tumubo ka agad yung buto. Maliit na siya ng halaman. Pero anong nangyari? Mabilis rin siyang mamamatay. Bakit? Dahil kahit perfect environment yun para tumubo, hindi lalalim yung kanyang ugat. Mamamatay siya. Dahil mabato. Dinedescribe niya yung mga tao na ang puso nila, sabi doon ng Panginoon, they heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yung mga tao na kung saan yung initial response nila sa salita ng Panginoon, positibo. Excited sila, nandun yung emotion nila, masaya sila, enthusiast sila, talagang excited sila. At sa unang tingin, this person appears promising, parang okay, ang ganda ng respond ng taong to. Ang bilis niyang mag-decide, ang bilis niyang tumanggap. Umiiyak pa siya, impulsive pa siya sa mga spiritual moments. Eager siyang pag-usapan yung mga spiritual na bagay. Pero hindi siya tumatagal. Bakit? Itong klase ng puso na ito, ano to? Jesus is warning us that emotion is not conversion. Amen. Maraming tao ang kung saan tumatanggap sa Panginoong Jesucristo out of emotion. Dahil na-touch, dahil natuwa, dahil napasaya. Joy is not the same as repentance. Hindi emosyon yung pag-uusapan natin dito kung tunay yung conversion mo, yung kaligtasan mo. Kahit gaano ka kasaya sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kung hindi ka nagsisi at tumalikod sa iyong kasalanan, hindi yun ang totoong kaligtasan. Amen. Hindi ka talaga natamnan ng tunay na buto ng ating Panginoon. Yung pag-iyak mo, hindi yan transformation. Kahit gaano ka umiyak, kahit gaano ka maging masaya. Ito yung nakakalungkot. Some people respond to their emotions, pero hindi sa grasya ng ating Panginoon. Amen. Ito yung katotohanan. Sa isang Kristiyano na nagraran lang yung ministry niya, yung paglilingkod niya, yung Kristyanismo niya, sa emosyon niya, you have no endurance. Dahil hindi tumatanim at lumalalim yung ugat ng salita ng Panginoon sa iyong puso. Dahil yung puso mo is a stony soil. Hindi issue yung lupa, yung manipis na ano ng lupa. Ang issue doon, sa unang tingin, healthy yung lupa. Pero sa ilalim, puno ng bato. Ano yung punto? You cannot fake Christianity. At a distance, pwede na kung saan, uy, tumubo. Uy, may halaman. Uy, buhay. Pero sa ilalim, hindi talaga binago ang iyong puso. Nakakita ka ng mga Kristiyano na kung saan. Bakit ganoon? Kristiyano naman siya. Bakit ngayon bumalik siya sa ganitong klase ng pamumuhay? Baka ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Na yung puso niya manipis lang yung lupa, pero sa ilalim ng hindi talaga nabago yung puso niya. Siya ay isang pusong bato at hindi pusong laman. Sabihin, hindi pa rin ligtas itong taong to. Hanggat hindi binabago ng Panginoon yung pinakailalim ng ating puso. Hindi tutubo yung salita ng ating Panginoon. Paano mo malalaman kapag hindi pa binabago ng Panginoon ang puso mo? Na siguro, umusbong ng konti. Pero, paano mo malalaman na hindi pa rin pala talaga ako ligtas? Wala kang malalim na konbiksyon sa sarili mong kasalanan. Kami matatawa kayo sa amin mag-asawa. Kahit yung maliliit na white lies namin sa isa't isa,
minsan nagiging big deal yun sa amin. Not because gusto namin palakihin. Pero deep down, unawa namin pareho na kailangan maging malalim yung conviction namin sa sarili namin mga kasalanan. Paano mo malalaman na matigas yung puso mo? Wala kang tunay na pagsisisi. Anong ibig kong sabihin? Magsisisi ka once, iiyak ka, pero uulitin mo na naman, walang pagbabago, mangangako ka na ititigil mo yung isang bagay, pero paulit-ulit mong ginagawa, senyales yan na hindi pa binabago ng Panginoon ang iyong puso. Paano malalaman na hindi ka pa binago? Hindi ka namamatay sa iyong sarili araw-araw. Anong ibig kong sabihin doon? Hindi mo dine-deny ang iyong sarili. Panghuli, wala kang commitment sa kabanalan. Wala sa puso mo ang mamuhay ng tama. Technically, ano yung ini-illustrate ng Panginoon dun sa stony soil? Dun sa manipis na layer ng lupa. Shallow faith. Paimbabaw na pananampalataya. At yung mababaw at paimbabaw na pananampalataya, hindi yan nagtatagal. Tutubo yan saglit, pero yan ay mawawala. Kailan yan mawawala? Sa mga panahon na kung saan inconvenient na, uncomfortable na, unpopular na, nawawala na yung commitment ng isang Kristiyano. No. Sabi doon ng Panginoon, for when tribulation or persecution arises because of the word, by and by, He is offended. Anong sabi doon ng Panginoon? Pag dumating na yung tribulation, yung persecution, yung mahihirap na panahon, at pagtrato sa atin ng ibang tao, dito siya mawawala. Dito mawawala yung maliit na halaman na tumubo doon sa mababaw na lupa. Now, ang ibig bang sabihin nun, yung persecution, pinapatay yung ating pananampalataya? Hindi. Pero nire-reveal nun kung sino yung may tunay na pananampalataya. Yung mababaw na puso, mahal niya ng ating Panginoon if it feels good, if it is easy, kapag kalmado, kapag inaaprubahan ng bawat isang tao. Pero yung halaman na yun, kailan yun namamatay? Kapag pumusbong na o tumirik na ang araw. Hindi siya nagtatagal sa init. Sa init ng problema, sa init ng pressure, sa init ng temptation, sa init ng pag-ridicule sa atin. Persecution does not kill genuine faith, but it reveals false faith. Now, yung totoong pananampalataya, kaya niyang sabihin, susunod ako sa aking Panginoon dahil siya ay aking Diyos. Nawala yung punto dito. Uulitin ko. Emotion cannot sustain Christian life. Magtatagal lang ang salita ng Panginoon, ang pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano kung lalalim ang kanyang ugat. Pangatlong klase ng puso. Ano yung pangatlo? Matinik. Yung soil, yung lupa na marami siyang actually, hindi nga yung tinik. Actually, tinik yun, pero weeds yun. Alam niyo yung mga, anong Tagalog ng weed? Talahib na matitinik. Ibig sabihin, natatanim naman siya ng salita ng Panginoon. Pero maraming kaagaw yung salita ng Panginoon dun sa sustansya ng lupa ng kanyang puso. Jesus describes seeds falling among thorns. At ito yung picture ng isang puso na natamnan ng salita ng Panginoon, pero hindi niya binibigyan ng priority yung salita ng ating Panginoon.
nire-reject niya yung salita ng Panginoon. Bakit? Dahil walang lugar sa puso niya yung salita ng Panginoon sa dami ng bagay na kanyang pinapahalagahan. This person is busy. This person is divided. This person is distracted. Ito yung trahedya. Nilulunod niya yung salita ng Panginoon upang mas pahalagahan yung mga bagay dito sa mundo. And let's assess ourselves. Tignan mo yung oras mo. Pamantayan to kung para patunayan mo sa sarili mo anong klase ng puso ang meron ako. Ligtas ba ako? Binago ba ng Panginoon ang aking puso? Bilangin mo yung oras mo sa isang buong linggo. Sa ibang bagay, sa trabaho, sa responsibilidad, sa pagkabisi, sa pressure, sa stress, sa finances, sa concern, anxiety at kung ano pa man. Now, am I saying na mali na bigyan natin ng oras yung mga responsibilidad natin? Hindi. Marami dito legitimate, marami dito lehitimo. Pero, kapag dinodominate niyan yung ating mga puso, nilulunod niyan yung salita ng ating Panginoon. Amen. Paano mo malalaman? Pag ang pakiramdam mo, kinokonsume ka na ng pag-survive mo sa araw-araw, you will never live spiritually. At alam nyo, hindi lang ito, kung isipin nyo na, teka lang pastor, baka nasasabi mo yan kasi hindi naman ikaw nagsusurvive sa araw-araw. Hindi lang ito sa mga taong nangangailangan. Maraming mga mayayaman ang pakiramdam nila. Kailangan pa rin nilang magtrabaho ng magtrabaho. Dahil hindi sila magsusurvive sa araw-araw. Ito na lang yung punto ko. Hindi lang ito sa pera. Sa pamilya, sa relasyon, sa mga maling bagay, sa bisyo. Iba-iba tayo. Pero may mga bagay ka na inuuna sa buhay mo kaysa sa ating Panginoon, ikaw to. Isang puso na kung saan maraming tinig at maraming talahib na umaagaw ng sustansya na dapat mong ibigay sa buto ng salita ng ating Panginoon. Kapatid, let me remind you, hindi mo kailangan problemahin yung mundo to. Hindi ka taga rito. Amen. There is deceitfulness in riches. And first-hand experience. Sasabihin sa iyo ng yaman, bibigyan kita ng security. Lahat ng pangangailangan mo nasa akin. Magkasakit ka, may mabubulot ka. Pagkain, nasa akin. Lahat nasa akin. Bibigyan ka ng full sense ng satisfaction. Bibigyan kayo ng full sense ng identity na ito yung identity mo, success. Bibigyan kayo ng full sense ng peace at ng meaning. Pero ito, at the end of the day, ito yung katotohanan, yes. Money can buy comfort. Amen. But it cannot buy contentment. Amen. Money can create pleasure, but it cannot bring peace. Hindi totoo yung sinasabi nilang, money cannot buy happiness. Money can buy happiness, but it cannot buy happiness with God. Amen. Money can give you luxury, pero hindi ka yan bibigyan ng tunay na buhay. The love of money does not need to grow large. Hindi niyan kailangan na sobrang hayok na hayok ka sa pera. Kailangan niyan lang lumago ng konti sa puso mo para agawin yung sustansya na dapat ibinibigay ng puso mo sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo, itong klase ng lupa na ito, hindi ito yung tao na kung saan sasabihin niyan direkta, I don't need God. No. Kasi natatamnan siya ng lupa ay ng buto Maganda nga yung lupa, ang dami nga tumutubong kung ano-ano Pero itong tao ito ang sasabihin mo, I need God, but after I take care of everything else. Pero kapatid,
Hindi nagsesettle ang Panginoon sa second place sa buhay mo. He wants priority. At ito yung mahirap. Habang nakikipag-compete yung buto ng Panginoon sa puso mo, hindi yan tutubo. At panghuli, ano yung pang-apat? The good soil. Yung matabang lupa na walang ibang tumutubo, hindi matigas, walang bato sa ilalim. Ito yung magandang lupa. Tandaan nyo na yung lupang to, this is just good ground. Magandang lupa, pero hindi ito yung perfecto lupa. Paano nagkakaroon ng magandang lupa? Yung magsasaka, hindi naman yung basta-basta makakuha ng magandang lupa. Kailangan niyang bungkalin, kailangan niyang palambutin, kailangan niyang iklaro yung lugar, linisin, tanggalan ng damo. Ibig sabihin, unlike others na nakatanggap lang ng buto, hindi lang siya nakahasikan ng buto, pero binago ng buto yung kanyang buhay, yung kanyang lupa. The good soil reveals yung puso ng isang tunay na mananampalataya. At anong sabi doon sa pinaka-ulit verse na binasa natin? Hindi lang tumubo yung halaman. Ano yung nangyari? Nagbunga. Ito yung puso na hindi lang nakarinig, kung hindi nakaintindi. Nakaunawa. Actually, nakaunawa pala. Kasi pwede mong maintindihan nang hindi mo nauuna. Anong ibig kong sabihin? Hindi talino niya yung pinagamit niya para maunawaan yung salita ng Panginoon. Puso na handang magpakumbaba at tanggapin ang kanyang salita. Anong klaseng puso ito?